Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Medyo seminar format po tayo ngayong hapon. Medyo magiging related sa science yung ating pag-uusapan. Ayan, Scriptures and the Science of Happiness. And gaya ng makikita nyo sa title, although merong science tayong pag-uusapan, ay nandyan pa rin naman ang Scriptures. Ngayon, unang tanong. Uy, ano yun? Ay, wala pa. Sige. O, ito yung tanong. Uy, wag muna. Balik na muna. Okay. Sorry. For 500, hindi, joke lang. Out of 140 countries na sumali sa World Happiness Report, sa tingin nyo po, pang-ilan ang Pilipinas sa ranking na yon? Pang-sampo. World Happiness Report to out of 140 countries. Pang-siyam. Pang-lima, pang-sampo. Meron pa bang iba? Pangalawa. Oh, taas ng confidence nyo sa Pilipinas. Ha? Pangatlo. Wala namang ibang hula. 20. Pakita nga muna natin. Sige. Ayan. Yung nakikita nyo, hindi naman yan yung top 1. Hindi top 1 ng Argentina. Okay? Ang Philippines sa World Happiness Report ng 2024 ay rank 51. 51. Mas mataas pa sa kanya si South Korea at si Japan. Nasa rank 50 si South Korea, rank 49 si Japan. At alam nyo po na yung dalawang bansa na yan ay nasa top ranking ng mga bansang mataas ang suicide rate. Imagine niyo yun ha. Mas mataas pa rin sila kahit na nandun sila sa mataas sa suicide rate, mas mataas pa rin ang happiness report score nila. Yan. Sa hapon na ito, ipapakita ko po sa inyo ang 7 bagay na ginagawa ng mga masasayang tao ayon sa siyensya. According sa science po ito, proven by researches and studies na pwede nating i-share para i-prove itong mga bagay na ito. At sana makatulong po ito kung may mga kapatid kayong dumadaan sa mga mental health problems. No, malaking bagay itong mga ito. So unahin po muna natin. So 7 lang po ito. Una. Ayan, thank you. Pag hindi ko masyado napindot pa, ano na lang ha. Una, na ginagawa daw ng mga taong masasaya, they practice gratitude. Sila yung mga taong mahilig sumulat ng happiness journal. Ano yung happiness? Ay, gratitude journal, sorry. Gratitude journal, ginagamit ito ng mga tao kung saan sinusulat nila yung mga bagay na maipagpapasalamat nila. Whether sa kapwa nila tao o sa Diyos. Okay? Yan yung mga gumagamit ng gratitude journal. So, nasa sa inyo po kung gusto nyong gamitin din yung bagay na yan. Ang sabi po ni Dr. Emmons, ayan, si Dr. Emmons, isa po siyang leading researcher pagdating sa gratitude at nagtatrabaho siya sa University of California. So sabi niya po dyan, gratitude blocks toxic emotions. Ano yung toxic emotions na yon? Envy and regret. Inggit at saka panghihinayang which can destroy our happiness. So according sa research ni Dr. Robert Emmons, yung dalawang yan, sila daw yung sumisira sa happiness natin. Yung pagkainggit at saka yung regret. At ano yung tumatalo sa dalawang yan? Gratitude. Pagiging mapagpasalamat. Yung brain science po tungkol dyan, ayan, sa brain science niyan, ang sabi po, kapag habit mo daw yung pagiging thankful, okay? Pag habit mo yung pagiging thankful, base dyan sa nakikita nyo sa harap, pinapasigla daw po niyan yung part ng utak na ginagamit natin sa pag-aaral at pagdidesisyon. Yan po yung medial prefrontal cortex. Yan yung part ng utak na ginagamit natin pag nag-aaral tayo at saka gumagawa tayo ng mga desisyon. Kapag masigla po yung part na yan ng utak natin, mas nagiging madali pong mapansin yung mga positive na bagay sa paligid. Okay? Kapag gumagana yan, kapag healthy yan, mas madali daw nating napapansin yung mga positive things sa buhay natin. Kaso, hindi na po ito bago sa scriptures. Maaring bago yan sa science, pero bago pa man yan ma-discover ng science, ilang beses na po nating mababasa sa Bible ang utos na maging mapagpasalamat.
Diba? Sa Psalms 103, yung inspiration po ng kantang, alam niyo kung ano yung kanta na nakabase sa Psalms 103? Bless the Lord, O my soul. Yes. 10,000 reasons. Yung kantang yan ay nakabatay sa Psalms 103. Ganito po yung makikita natin. Ayan. Sabi po dyan, praise the Lord my soul and all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord my soul and forget not all His benefits. Lahat ng ginagawa niya para sa iyo na mabuti, huwag mong kakalimutan. Ibig sabihin, alalahanin mo. Okay? So yan po yung sinasabi. And sa buong Psalms, lalo na po kung ESV version ang gamit nyo, ang salita pong give thanks ay binanggit ng 37 times. Ganyan po kadalas binabanggit. Sa Book of Psalms pa lang, wala pa po yung ibang books. Ganun na karaming verses ang magbabanggit ng give thanks. Sa New Testament, inutusan din po tayong magpasalamat. Mababasa niyo po yan sa 1 Thessalonians 5:18. Halimbawa, sabi ni Pablo, give thanks in all circumstances. Hindi lang po mabuti yung kalagayan. Hindi niya sinabing give thanks when you experience good things. Give thanks in all circumstances. Kasama yung mga malulungkot na pangyayari sa buhay. No, dapat ipagpasalamat daw yon. Ano pa? Sa Ephesians 5:20, makikita din po natin yung same point. Sabi ni Pablo, always giving thanks to God the Father for everything. Hindi niya sinabing give thanks, always give thanks for the good things. Give thanks for everything. Ano man yung nangyayari sa'yo, ano man yung dumadating sa'yo sa buhay mo, give thanks. Okay, so nakita na po natin yung unang bagay na ginagawa ng mga masasayang tao. So yan, kung meron po kayo mga kaibigan, mga kapatid na sa tingin nyo malungkot, stressed, depressed, dumadaan sa malungkot na pangyayari sa buhay, baka kailangan nyo silang i-encourage na mag-isip kung ano yung mga pwede nilang ipagpasalamat sa buhay nila. No? Tulungan nyo po sila, i-guide nyo sila na mag-practice ng pagiging mapagpasalamat. Baka ang pwede nyong unang ipagawa sa kanila, isulat nila yung 5 bagay na pwede nilang maipagpasalamat sa Diyos. Tapos, punta kayo dun sa next area. Ano yung mga pwede nilang ipagpasalamat sa mga magulang nila? Ano yung mga pwede nilang ipagpasalamat sa mga kaibigan nila? So yan, pwede nyo pong ipaisip sa kanila yan. Yan po yung una. Punta tayo sa pangalawa. Yung pangalawang ginagawa ng mga masasayang tao, they move. They move. Gumagalaw daw sila. Kasama po dito yung pag-e-exercise. Binanggit po ng isang neuroscientist sa isang talk niya sa YouTube, yan, TED Talk po yung nakikita nyo sa harap, binanggit niya po na exercise daw ang pinaka magde-develop sa utak natin. Exercise. So kung hindi na-develop yung utak natin, ibig sabihin kulang tayo sa exercise. At yung pinakamalaking tutulong para mag-grow o mag-improve yung utak natin, exercise. According po yan sa isang neuroscientist. Sila yung mga nag-aaral sa utak. Mai-improve daw natin. Kapag ginawa daw po natin yan, yung pag-ehersisyo, yung paggalaw, mai-improve daw yung focus, yung mood, at saka memory. No? Baka kaya hirap kang mag-memorize ng Bible verse kasi hindi ka masyadong nag-exercise, hindi ka masyadong gumagalaw. Yan daw yung i-improve kapag tayo ay gumagalaw o nag-exercise. Kapag nag-exercise po tayo, ano ba yung nararamdaman nating mabilis na gumagalaw sa katawan natin? Puso. Diba? Mabilis yung pagtibok niya. Kapag nagpa-pump daw ng marami ang puso natin, nagre-release yung utak natin ng tinatawag na mga feel-good neurotransmitters gaya po ng dopamine at saka serotonin. Parang kailangan ko nang ilipat. Ayan. Yung dopamine, ayan, may 4 pong mga positive chemicals po ito na nare-release sa utak natin. Pero yung pag mabilis na nagpapump yung puso natin, after ng exercise, after mong mag-jog or after mong mag-gym, di ba, ang bilis ng tibok. Pag nangyayari daw yon, nagpo-produce din yung utak ng dopamine, rewarding chemical, at saka, ano yung sumunod na sinabi ko? Saka serotonin, mood stabilizer. Kaya nga, na-i-improve ng exercise yung mood, na-i-improve niya yung focus, na-i-improve niya yung memory. No? So, sino po yung madalas mag-exercise dito? Ako,
Pag may time kami ni Mrs., pag gabi, nagwo-walking kami. Anong exercise nyo? Push up. Meron pa po ba? Kain. Pagkatapos mag-exercise, kain. Na? Yung dopamine po na yan din yung napoproduce ng utak ng kapag mga nagda-drugs. Yan po yun. Feeling nila high sila. Yan po yan. Okay. Ngayon, bakit po kailangang healthy ang katawan natin? Bakit kailangang healthy ito? Again, bago pa po ma-discover ng science na mahalaga ang pangangalaga sa katawan, kagaya ng exercise, sinabi na po sa atin ng Bible ang isang utos gamit ang katawan natin. Ano yung utos na yon? Ang utos po na yon ay nasa Mark chapter 12 verse 30. Yung greatest commandment. Love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, andyan na yung mind, and with all your strength. O kasama po yung pangangalaga natin sa katawan. Hindi lang po kasi tayo puro spiritual. Hindi po tayo puro kaluluwa lang. Katawan din po tayo at magkakasama po yung tatlong yan sa pagkatao natin. Katawan din po tayo. Sabi po ni Dr. Martin Lloyd Jones, yung mga mahilig magbasa ng libro, Christian books, baka nakita nyo na ito. Hindi lang po siya isang preacher, isa din po siyang doktor. Physician din po siya. Ang sabi niya, if you are physically weak, you will be spiritually and mentally weak as well. For we are soul, body, and spirit. No? So, kung magkakasakit daw tayo physically, maapektuhan yan yung ibang part ng katawan natin. Yung maapektuhan yan yung spirit natin, maapektuhan yan yung pag-iisip natin. Kasi part yan ng katawan natin eh. Iisa yan sa pagkatao natin. Sino po ba ang trinangkaso tapos masasabi niyang very productive siya sa ministry niya kahit may sakit siya? Iba kanina sa testimony, kaninang umaga, nakita na natin nung na-encounter niya na yung sakit niya sa mata. Yung focus ng isipan niya nandun na sa pagkakasakit niya. Yung mga madalas mong mag-Bible study dito, pag nagkakasakit po kayo, kumusta? Limited, di ba? Nalilimitahan yung pagkilos natin. Tapos minsan ayaw pa nating makahawa dun sa binibisita natin. Kaya kailangan nating dumistansya sa kanila. So napakahirap po sa isang lingkod ng Panginoon ang magkasakit. Kaya ingatan din po natin yung mga katawan natin. Okay? Dapat mong ingatan ang katawan. Exercise, malaking tulong po yan. Happy people, move. Kung gusto po nating maging masaya tayo, maiwasan yung depression, kailangan gumalaw-galaw. Kaya nga, merong mga nagsusumba. Meron po ba dito? Okay. Okay, punta po tayo sa pangatlo. Nakadalawa na po tayo. Pangatlo, meditate mindfully. Happy people, meditate mindfully. Ayon po sa research, marami nang napakitang health benefits ang pagme-meditate. At ipapakita ko po sa inyo yung 10. Unang health benefit, ire-reduce nito yung stress. Kapag nagme-meditate ka daw mindfully, intentional po ito hindi yung palulutangin mo lang yung utak mo. Meron ka talagang ifo-focus, may ifo-focus yung isipan mo. So una dyan, i-reduce niya yung stress. Pangalawa, i-improve niya yung memory. Yan ang gagawin ng pag-meditate. Pangatlo, yung attention mo or yung focus mo, i-increase niya rin. Pang-apat, yung willpower, kapag nagde-decide ka, saan ba tayo kakain? Mang-inasal, Jollibee, McDo, di ba? Minsan, ang bagal nating mag-isip. Baka kulang ka sa pag-meditate. No? Tapos, pang-5, better sleep. Kung hindi ka makatulog, baka hindi ka nag-meditate kasi. Baka kulang ka sa meditation. Kung hindi ka makatulog, gawin mo to, mag-meditate ka. Less pain. Mas kaya nilang mag-tolerate ng pain, yung mga sanay mag-meditate. Tapos,
Lower blood pressure, yung mga high blood po dyan, baka nakakaligtaan natin yung pag-meditate natin. Number 8, less anxiety. Mas mababa natin nararamdaman. Number 9, less depression. Number 10, greater compassion. Mas meron tayong, ano bang compassion? Malasakit. Mas may pagmamalasakit tayo sa mga tao sa paligid natin, pati sa sarili natin. Yan po, at least, kasi mas marami pa dyan yung benefits ng pagme-meditate. Pero at least, yan yung 10 na binigay na list. Ngayon, anong klaseng meditation ba ang dapat gawin, Kuya Jem? Yoga? TM, Transcendental Meditation? Yung may position ka pa, tapos meron ka mga icha-chant? Although yan po yung ginagamit ng ibang tao, alam nyo po, bago pa man ma-discover ng science na ang pagme-meditate ay very healthy sa utak at sa pagkatao natin, naunahan na po sila ng Bible. Long time ago. Para sa atin pong mga believers, may mas superior way ng pagme-meditate. At sigurado po ang success dito kung ganitong meditation ang gagawin natin. Ang sabi po sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Bago pa ma-discover ng siyensya na makakatulong ang pagme-meditate, ang Diyos mismo, sinabi niya na kay Joshua na kung gusto mo maging successful, mag-meditate ka. Pero hindi mindless meditating yung sinasabi sa kanya. Kaya hindi po tayo basta-basta nagme-meditate. Siguraduhin po natin na tama yung focus, tama yung object ng pagme-meditate natin. At ano yon? Scriptures. Mag-meditate po tayo sa Bible. No? Basahin po natin, hanap tayo ng time, 5 minutes. Pag may mga free time tayo, hanapan natin ng panahon yung pagme-meditate. Okay, punta po tayo sa pang-4. Happy people nurture social connections. Pinapalakas, pinapasigla daw ng mga masasayang tao yung kanilang mga social connections, yung mga pakikipagkaibigan nila, yung mga pakikipagrelasyon nila. Sabi po ng isang neuroscientist, ayan, basic necessity daw po ang human connection. Basic necessity. Kung sa tingin natin, basic na yung pagkain, kapantay po yan ng social connections. Nakadesign po tayong mga tao para makipag-ugnayan sa iba. Diba? Sabi nga nung isang kasabihan, no man is an island. So kapantay daw ito ng pagkain, safety, at tirahan. Yan yung social connection. Sa research po niya ni Dr. Matthew Lieberman, ang sabi dun sa research niya, kung paano pinaprocess ng utak natin yung physical pain, ganun din daw po ang pagpaprocess nito sa social pain. Diba? Isipin niyo po, kapag sinuntok kayo, sinampal, binugbog, nasugatan, anong response doon ang isipan nyo? Ganun din daw po ang ginagawa ng isipan kapag nakakaranas tayo ng social pain, kagaya ng rejection. Pag ayaw ka ng ibang tao, narinig mo na ayaw ka nila, hindi ka nila tanggap, hindi ka in sa kanila, ganun daw nagpa-process. Same, na parang nakakaramdam siya ng physical pain. Same dun. Ganun din yung ginagawa ng utak. Kaya naman po yung pagiging mag-isa, dahil sa rejection or fear of rejection man yan, nagpapataas po yan ng stress hormones at risk ng depression. Yan yung ginagawa niya kapag mas pinipili nating maging mag-isa. Kung may napansin po kayo nag-iisa today, kausapin nyo po. I think wala naman, no? Meron ba? Wala naman yata. Batiin nyo po kung meron kayong mapapansin sa mga babalikan nating churches. Malaking bagay po yun para sa kanila. Baka mamaya, mabalitaan na lang po natin, may kasama tayong nagpakmatay matapos umaten ng SLF. Hindi kasi nabawi. Hindi nakabunot kanina. Pero alam nyo po, again, bago pa ma-discover
ng science, bago pa ma-discover ng science, yung bagay na yan sa utak natin, matagal na po yung sinabi sa atin ng Bible. Sa Garden of Eden pa lang, sinabi na po ng Diyos na it is not good for man to be alone. Diba? Kuya Rene, hindi naman kayo malungkot, diba? Hindi, oh. Maraming magmamahal kasi kay Kuya Rene. Never niyang na-feel na alone siya. Never sinabi ng scriptures na okay ang mag-isa. Hindi po yun tungkol sa singleness, ha? Hindi po yun tungkol sa mga walang boyfriend, girlfriend, or asawa. It is not good for man to be alone. Sabi po sa John 13 verse 34, yan. A new command I give you, sabi ng Panginoong Jesus, love one another as I have loved you, so you must love one another. Hindi po natin masusunod itong utos na to without the church. Kung walang mga kapatid, kung wala tayong interaction sa ibang mga tao, hindi po natin yan masusunod. Kung hindi po tayo dumadalo sa mga pagtitipon, ang hirap gawin yan sa mga kapatid. No? So, ayan, i-encourage po natin yung mga kaibigan natin na nanghihina, mga kapatid natin sa pananampalataya na nanghihina. Baka kaya sila nanghihina, nadidepress kasi kulang sila sa social connection, lalo na sa pakikitungo sa mga kapatid. Dapat ma-restore sila sa fellowship. Malaki kasi ang epekto nito sa utak, sa mental health natin. Okay, so doon po natin, ito pa po, sa Hebrews 10:25, ayan, sabi po dyan, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Madali pong nanghihina ang iba kasi hindi dumadalo sa mga pagtitipon. Diba? Sabi nga po ng iba, kung ang Bible ang pagkain natin, ang fellowship naman ang exercise natin. Dito natin pinapractice yung mga natututunan natin sa scriptures. Kapag dumadalo tayo sa gawain, kasama natin yung mga kapatid, doon po natin na-apply yung mga natututunan natin sa scriptures. No? 1 Corinthians 12 verse 21. The eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kailangan ang isa't isa. Hindi po porke magaling kayo sa Bible, hindi nyo na kailangan yung ibang kapatid. Hindi po yun makakatulong sa inyo kung ganun po kayong mag-isip. Kasi hindi po tayo ang church, hindi yung mag-isang sarili natin ang church. Binubuo po ang church ng maraming bahagi. Kaya kung may mga pinapangunahan po tayo as ministry leaders na wala pa pong ministry, isipin po natin kung paano sila makakatulong sa katawan ni Kristo. Kung paano sila makakabahagi dun sa social network ng mga magkakapatid sa Panginoon. Okay, so yan po yung pang-apat. Happy people nurture social connections. Nakakita na po tayo ng 4, punta tayo sa pang-5. Remember good things. Ngayon, bago po ito, konting pahinga lang po ako. May ipe-play po muna tayong video. Pakipanood po ito ng mabuti. I remember yesterday. I remember yesterday. The world was so young. Thank you, Lola. Fun times with Grandma. Lola, let's go. Sharing moments of fun. That's Lolo. Look at my mom. I remember yesterday. Special as today. The spectrum of trusted for generations. Father, father, brother, sister, how do you brush your teeth? A family for everyone, make us healthy all the time. Family toothpaste, hindi lang pang pamilya, so pearly white is back. O ito, Mrs. Family rubbing alcohol yellow. Kahit araw-araw gamitin ng buong pamilya. At ito naman po, Doktora, 70% isopropyl alcohol. Effective disinfectant. Hindi lang pang pamilya, pang sponsor! Isang tulog na lang, Jollibee na naman. Ang araw lulubog, bukas mabubusog. Sa Chicken Joy manok at Yum Burger bilog. I love you Sabado, pati na rin Linggo. Tuntay ka
na lang, Jollibee, nandyan ako. Alasang Pilipino at home sa Jollibee. Kembal ni Lumen, wais tining. Dahil mga babae, ipangalan sa bulaklak. Rose at Daisy! Biglang pangalan ng kambal, isulat sa sobre, samahan ng kambal na surf wrappers. Dapat yung mabait. Ipangalan sa Santa. Ano mang pangalan, walang pagkakaiba. Pwede pa rin manalo sa kambal-kambal na papremyo. Wais tining. Dapat ipangalan sa maganda. E di pangalan sa lola. Ninong ka. Sali na, mula sa Unilever. Last Vita. Dahil sa usiyak ang inyong puso, isang kahilingan. Sports car! Yung red! Ito ang beat, sabay-sabay. Ito ang beat, bawat sabay. Pabilis ng pabilis. Pag maglinis, pag maglinis. Gets mo na? Gets mo na? Coca-Cola. Nalilito, nalilito, nahihilo, nahihilo. Kokoto, 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 kokoto! Oh, ano ba yan? Ulitin natin, please. Pare, binasted ka? Okay lang yan, pare. Hindi okay. Ano gusto mo gawin namin? Wala! Wala kayong magagawa! Leave me alone! Pare, okay na ako, pare. Okay na ako. Uy, ano yan? Wala! Okay na nga ako eh. Jimmy! Love namin talaga! Busted. Kailangan mag-aral mabuti kasi laging ako, puro na lang ako. Moritz? Sa math, ako. Sa spelling, ako rin. Mas pansin siya na mag-Tide with bleach. Dahil mas angat ang kaputi ang Tide, mas mukhang bago uli. Ngayon, ako uli. Kaya mo yan. Minsan pa ibabangon ang ako. Sa Tide, angat ka sa kabutian. Takot naman to. Wala na, Chippy. Eh, pare, meron pa ako ninyo. Wala ikaw malapit eh. Diyan yung mata. Teka. Chippy namin. Chippy! Love namin talaga! Dala-dala gusto sisiglan ng bunga. Hello, Pagdating ito na sa po. dulo. Saan ka ba galing, Gina? Hello, Karen po. Kasi ang tagal na natin hindi nakikita, Gina. O sige, kain na, Gina. Karen po. Ito, para sa paborito kong apo, si Karen. Chini, birthday ko na bukas. Pwede mag-wish? Anong wish mo? Ice cream! Madaming flavors! Ice cream. Wish granted! Yay! Kayang-kayang birthday wish mo with New Selecta Birthday 3-in-1. 99 lang. Ang paboritong flavors mo, nandito. May bagong pandan pa. New Selecta Birthday 3-in-1. 99 lang. May 2-in-1 pa. 79 lang. Namalay ka na ba, ha? Nagsae! Yung mga plato ba, nahugasan mo na? Nakapaglaba ka na ba? Naku, yung basura, ha? Nakalimutan mo, tapos lalangawin tayo. At saka alas 3, ha? Huwag mo kakalimutan. Susundin mo si Junior, ha? Siyempre, magmamadyong ako, ha? Tandaan mo, dahil mo... At habang sumusundo ko, huwag mong kalimutan mag-withdraw dahil mag-grocery tayo pagdating ko. At huwag mo rin kalimutan diligan ng aking... Hello. Okay. Ano po ang pakiramdam nyo nung pinapanood nyo yung mga commercials na yan? Anyone? Oh, Crashly. Nostalgic. Ano ba yung mga naalala mo? Hindi. Nung pinapanood mo yung mga ads, anong mga naaalala mong mga pumapasok na memories sa'yo? Yung TV niyo ni Pokpok. Okay. Okay. Meron pa po yung iba. Anong pakiramdam nyo? Oh. Okay. Sige. Kuya Rene, lahat yan naabutan mo eh. mula Bear Brand. Parang, iba yung pakiramdam, di ba? Parang gumagaan yung pakiramdam mo kasi naalala mo yung mga light memories nung time na yung konti pa lang yung pinoproblema mo, di ba? Remember good things. Happy people remember good things. Isa po ito sa discovery ng science tungkol sa nangyayari sa utak natin. May mga pag-aaral pong nagpapakita,
Yan. May mga pag-aaral pong nagpapakita na kapag inaalala mo yung mga masasayang karanasan, yan po, intentionally recalling. Hindi lang yung sumagi sa isipan mo. Intentional siya. Aalalahanin mo talaga. Kapag ginagawa nyo daw po yan, nakakatulong daw yun para maputol yung mga negative thinking natin. Nababawasan yung pagkabalisa natin at bumababa din yung cortisol levels. Ano po yung cortisol levels na nakikita nyo sa harap? Yan po yung tinatawag din nating stress hormones. Bakit siya mataas? May threat kasi o kaya may kailangan kang gawin na kailangan mo ng energy. Kaya doon tumataas yung cortisol level. Kapag sobrang taas po ng cortisol level, mahihirapan po kayong matulog. Yan po yung mga nararanasan ng mga hirap matulog sa gabi. Ang dami nyong iniisip, mandaming tatakbo sa isipan nyo. Yan yung time na mataas ang cortisol level nyo. Gusto nyong bumaba yan? Remember good things. Kung gusto nyong pababain yan, alalahanin nyo yung mga magagandang bagay. Kaya tama po yung sinabi ng isang Christmas song. Hindi ko po alam kung familiar kayo sa Christmas song na yon, na kung di ka daw makatulog, ang sabi ng Christmas song, count your blessings instead of sheep. Yes. Count your blessings instead of sheep. Then you will fall asleep. Sabi dun sa kanta. So alalahanin nyo po yung magagandang bagay na ginawa sa inyo, lalo na ng Panginoon. Hindi lang yung mga magagandang karanasan nyo with family or friends. Ang pinakamasarap alalahanin dyan ay yung mga magagandang bagay na naranasan nyo with the Lord. Sa journey nyo, sa faith journey nyo sa Kanya. Tingnan pa po natin to. Ayan. Si Adrian Askeland, isa po yung clinical psychologist. At yung focus niya po sa dun sa mental health care ng mga bata at sa kabataan. Yan madalas yung kinikater ni Adrian. Ayon po sa pag-aaral niya, yung bumabalik din ako sa nakaraan. Ayon po sa pag-aaral niya, yung pag-aalala mo sa yung pag-alala mo dun sa mga masasayang bagay, yun daw po ay nakakapag-enhance ng mental health kahit na nasa gitna ka ng stress. No? Ganyan po yung lumabas sa kanyang study. Kahit nasa gitna ka, kahit wala ka, nasa gitna ka man ng stress or wala ka doon, basta inalala mo yung mga mabubuting bagay, napapalakas nito, napapasigit niya yung mental health. Kaya mabisang solusyon daw po ito sa stress kasi ginagawa kanyang optimistic at saka matatag. Yun po yung resilience. Patatatagin ka niya. Kaya kapag may dumating na problema sa buhay, kaya mong umiti. Sabi nga nung isang Sunday school song, di ba? With Christ in my vessel, I can smile. Kala ko like the storm. Yung ba like the storm yung sinasabi? With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Yan po yun. Kasi naalala natin yung mga mabuting bagay na ginawa ng Panginoon para sa atin. Kaya kung may time po kayo, kung mahilig kayo mag-diary, pwede nyo pong isulat doon yung mga masasayang karanasan nyo para pag nai-stress kayo, puntahan nyo yung diary na yon at basahin nyo yung mga magagandang bagay na nangyari sa inyo. Ayan, try nyo po yan. Journaling, yes. Nabanggit ni Kuya Jael kanina yung journaling. Pwede nyo pong gawin ito. And bago pa man po ito ma-discover, again, bago pa man po ito ma-discover ng science, makikita na po natin sa Bible ang paggamit ng Diyos sa memory natin para patibayin tayo. Paano po? Sa Old Testament na lang, halimbawa, isang halimbawa lang po ito marami pa pong ginawa ang Diyos. Gusto ng Diyos na alalahanin ng mga Israelita kung paano niya sila niligtas sa pamamagitan ng Passover, ng pag-celebrate nila ng Passover. Ganun. Gusto ng Diyos na alalahanin ng mga Israelita kung paano pinakita ng Diyos yung kapangyarihan niya at paano sila iniligtas. Ngayon, tayo namang mga mananampalataya, ano yung gusto ng Panginoon na alalahanin natin? Gusto ng Panginoong Jesus? Nasaan na? Yan. Gusto ng Panginoong Jesus na alalahanin din natin kung paano niya tayo niligtas sa pamamagitan ng dalawang simbolo na iniwan niya. Yung ginawa po natin kaninang umaga, ang banal na hapunan. No? Inaalala po natin yung mga good things during the Lord's Supper kanina. Napakinggan po natin yung mga kapatid. Ang problema po ay nangyayari kung hindi nakahanda yung mga kalalakihan para pangunahan ng mga kapatid sa isang masarap na pag-alaala. Kaya
malaking hamon din po ito, lalo na sa ating mga kalalakihan, na maging handa po tayo para maggabayan natin ng mabuti ang church para sa isang masarap na pag-alala sa Panginoon. Malaking tulong po yan sa mental health kapag inaalala natin yung mga mabubuting bagay. Tapos ano pa? Kapag prayer meeting, inaalala din po natin yung good things. Kapag ano yung pinag-uusapan? Thanksgiving or answered prayers. Di ba? Aalalahanin mo, ano ba yung mga answered prayer ko? Ano yung mga ginawa ng Panginoon? Ano yung mga sinagot niya na napanalangin ko? Naalala mo ngayon yung mga magagandang bagay. Di ba? Yung mga magagandang karanasan mo. Ano pa? Pag fellowships, gaya po nito, lalo na kapag may sharing time, I think mamaya meron tayong sharing time. Pag may sharing time, minsan nagbabahagi tayo ng mga karanasan natin sa buhay Kristiyano at kasama po madalas dito yung mga magagandang bagay na na-experience natin. Kaya isipin niyo po yung epekto sa isipan ng mga kapatid kung hindi sila nakikibahagi sa Lord's Supper, hindi sila nakikibahagi sa prayer meeting, hindi sila nakikibahagi sa mga fellowships. Ang dami po nilang namimiss na malaking tulong sa mental health nila. Kasi ang dami nilang pwedeng gawin doon to remember good things. Again, happy people remember good things. Punta po tayo sa pang-anim, 2 na lang. Happy people forgive. Base sa siyensya, ang sabi po ni Everett Worthington, balik muna tayo. Si Everett Worthington po, itong binabanggit ko, siya yung nasa likod nitong study na to. Isa po siyang psychology professor at gumawa po siya ng isang workbook, isang libro, na masasagutan mo in 2 hours. At yung workbook na ito ay nagpo-promote ng forgiveness. Nagtuturo siya ng forgiveness. Ang tawag niya po dun sa program na ito ay REACH. R-E-A-C-H. Yun po yung program. Pinopromote niya o itinuturo niya yung kahalagahan ng forgiveness. Ano yung REACH? Para madaling tandaan ng mga nagtitake ng course niya. Recall the hurt. Ibig sabihin, aalalahanin. Yung participants, aalalahanin nila yung nangyari sa kanila na masama at pipiliin nilang magpatawad. Yan yun. Recall the hurt. Tapos, letter E, empathize with the offender. Dito sa step na to, ilalagay ng participant yung sarili niya dun sa lugar nung nakasakit sa kanya. Bakit kaya niya nagawa yun? Bakit kaya niya nasabi sa akin yun? Siguro may pinagdadaanan lang din siya. Siguro mas mahirap yung pinagdadaanan niya sa akin. Siguro may problema sila financially or baka meron siyang health problem. Yun, i-challenge ka ng workbook na ilagay mo yung sarili mo dun sa sitwasyon nung naka-offend sa'yo. Baka meron din siyang pinagdadaanan, kaya niya lang nagawa yun sa'yo. Next, letter A. Yung sa A, nasa altruistic. Ibig pong sabihin ng altruistic, hindi selfish. Hindi selfish. Yun yung altruistic. Give the altruistic gift of forgiveness. Ano pong ibig sabihin nito? May nasaktan ka ring iba dati, pero pinatawad ka. So, dapat, ngayon may nakasakit sa'yo, patawarin mo rin. Ginawa yun sa'yo before. Nakasakit ka ng iba, pinatawad ka. Gawin mo rin ngayon dun sa nakasakit sa'yo. Huwag maging selfish. Hindi lang yung ikaw lang yung dapat patawarin. Dapat pati yung iba maka-experience din ng forgiveness. Okay, so yan yung letter A. Next, letter C. Commit publicly to forgiveness. Paano ito magagawa? Ang sabi dun sa workbook, pwede kang sumulat dun sa naka-offend sa'yo. Pwede mo siyang i-message. Sabihin mo dun sa ibang tao na pinatawad mo na itong taong ito. Meron kang, halimbawa, meron kang prayer partner sa prayer meeting, pwede mong i-share doon na salamat sa Panginoon kasi nagkaroon na ako ng lakas ng loob na patawarin itong taong ito. Yun, pwede nyo pong gawin ito. At least may ibang nakakalam. Or, kung may lakas po kayo ng loob, pwede nyo rin kausapin mismo yung naka-offend sa inyo. So yan po yung letter C. Last, yung letter H, hold on to the forgiveness. Ano pong ibig sabihin nito? Minsan kasi, matapos nating piliing magpatawad, darating yung time na parang maaalala natin yung offense na nagawa sa atin at maiinis tayo ulit. At makakalimutan na nating pinatawad pala natin yung tao na yon. Pag minulto ka ng nakaraan, huwag mong kalimutan na pinatawad mo na siya. Yan po yung ibig sabihin ng H. Okay, so yan po yung REACH program niya. Yung program po na yan, ayan. May 7,000 participants po yan sa 5 bansa. At dun sa study na yan, napatunayan niya po, nung binanggit kanina, si Worthington,
napatunayan niya na bumaba yung depression at anxiety ng mga participants na nakatapos ng exercise. Yung mga hindi nakatapos ng exercise, walang significant effect dun sa depression and anxiety nila. Pero yung mga nakatapos, bumaba significantly yung depression and anxiety nila. So ganun kahalaga yung effect, ganun kaganda yung effect ng pagpapatawad sa mental health natin. Minsan kaya tayo mas lumalala kasi may grudge tayo. Pinanghahawakan natin yung sama ng loob. Diba? Pero again, bago pa man po na-discover ng science na maganda ang epekto ng forgiveness sa mental health, matagal na pong sinabi ng Diyos ang tungkol sa pagpapatawad. The Lord's Prayer, ano po ang sabi ng Panginoon doon? Natatandaan niyo po ba? Forgive us our sins or forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. No, nasa Lord's Prayer na yan. Patawarin mo yung iba gaya ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos. Ano pa? May parable pong kwento ang Panginoong Jesus. Yung parable of the unforgiving servant, di ba? Ang laki ng utang niya, pinatawad. Tapos nakita niya yung may utang sa kanya kasi nakabunot ng 1,000. Naalala ko may utang to sa akin eh. Inabangan niya doon sa baba. Tapos kwinelyohan niya, sinisingil niya, ayaw niyang pakawalan hanggat hindi ibinabalik sa kanya yung utang sa kanya. Pinarusahan po yung tao na yun. Yun po yung sa kwento ng Panginoon sa parable of the unforgiving servant. Tapos sa Ephesians 4:32, yan sabi po, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Kung paano daw tayo pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, patawarin din natin ang isa't isa. So yan po yung forgive. Happy people forgive, pero again, matagal na pong na-discover ng Bible yung truth na yan. Kailangan natin yung gawin. Baka yung kapatid natin na nagsasuffer sa mental health, merong hindi mapatawad na tao. At yun yung nagkakos ng depression sa kanila. Tulungan natin silang makapagpatawad. Okay? So yan po. Pwede siguro natin gamitin yung REACH, yung kanina, yung REACH. Magandang i-remind sa kanila yon. Okay, punta po tayo sa last. Practice, happy people, practice self-compassion. Ano po yung ibig sabihin nito? Self-compassion. Yung mga masasayang tao, nagmamalasakit daw sila sa sarili nila. Iba po ito sa lovers of self na binanggit ni Pablo sa 1 Timothy. 2 Timothy yata yun. Yung sa end times, people will be lovers of self. Di ba? Iba po ito. Itong mga ito, minamahal naman nila ng tama yung kanilang sarili. Hindi ito selfish love. Self-love ito. Sabi po ng isang psychology professor, yan si Christine Neff, tatrabaho sa University of Texas. Ayon po sa kanya, yung pagmamalasakit mo daw sa sarili mo ay nakakapagpababa ng pagkabalisa at depression at pinapatatag nito yung pagkatao mo. Yan ang epekto ng kung meron kang pagmamalasakit sa sarili mo. Sa study po niya, kung mabait ka daw sa sarili mo tapos halimbawa nag-fail ka, meron halimbawang licensure exam, hindi mo na ipasa, hindi mo nakuha yung target score, nag-fail ka. Kung mabait ka daw sa sarili mo, may self-compassion ka, kapag naranasan mo na yung failure, pag may naranasan kang problema, yung utak mo, magre-release daw yan ng oxytocin. Kanina napakita ko po yan dun sa 4 na hormones na nire-release ng utak. Ano ang oxytocin? Tinatawag din po natin itong love hormone. Yan din po yung lumalabas na paproduce ng utak. Halimbawa, kapag nakikipaglaro ka sa paborito mong pet, pusa or aso, nagre-release yung utak natin nun ng oxytocin. Yan din daw po yung nire-release ng utak kapag mabait tayo sa sarili natin, kapag dumadaan tayo sa mga failures or disappointments. Bigyan mo lagi ng pera yung sarili mo. Okay. Kapag harsh ka daw sa sarili mo, peratoxin. Kapag harsh ka daw sa sarili mo, according sa study niya, tinitrigger mo daw yung threat defense system ng utak mo. Parang kinoconsider niyang kalaban yung sarili mo. Yun yung nangyayari. Kaya nagiging prone ka, kapag ginawa mo yun, nagiging prone ka sa stress at sa iba pang negative emotions. Di mo ba kapag nag-fail ka, tapos harsh ka sa sarili mo, ano po ang mangyayari? Magse-self-pity ka.
Di ba? Tapos pag nag-self-pity ka na, makikita mo rin yung ibang tao, maiinggit ka. Kaiinggitan mo na yung mga nasa paligid mo. Tapos sasabayan pa ni regret. Bakit ko pa kasi ginawa yun? Di ba? Sunod-sunod na yung mga negative emotions. Kung hard ka o kung harsh ka sa sarili mo. Masama po bang mahalin ang sarili? Hindi masamang mahalin ang sarili. Actually, sinasabi po sa Bible, sabi ni Paul dun sa Romans 39, binanggit niya yung ilang mga commandments, and whatever other commandment there may be are summed up in this one command. Love your neighbor as yourself. Love yourself, at kung paano mo minamahal yung sarili mo, ganun din dapat yung pagmamahal mo sa neighbor mo, sa kapwa mo. No? So, hindi po masamang mahalin ang sarili, pero hindi po dapat nananatili sa sarili yung pag-ibig natin. Dapat pati yung ibang tao, kung paano yung pagmamahal natin sa sarili natin, ine-extend din natin yun sa iba. Ayaw nating nananakawan tayo, hindi natin nanakawan yung iba. Ganun natin kamahal yung sarili natin. Ayaw nating saktan yung sarili natin, hindi natin sasaktan yung iba. Okay? Ganun po yan. Ano pa? Isa pa pong paalala from the scriptures, Ephesians 5:28, in this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. Hindi sinabing pabayaan mo yung sarili mo, ingatan mo lang yung asawa mo. Kung paano mo daw iniingatan yung sarili mo, ganun mo rin pinapahalagahan yung asawa mo. He who loves his wife loves himself. Tapos sa Romans 12 verse 3, ang sabi po, paalala ni Pablo, sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa inyo. So, wag masyadong mababa ang tingin sa sarili, wag din namang masyadong mataas. Tama lang. Dapat tama yung maging pagtingin mo sa sarili mo. I-test mo yung sarili mo. Lalong bababa lalo tayong liliit dyan eh. Of course, dapat po laging Diyos ang pinakamahal mo. Saka pa lang po papasok yung sarili mo at kapantay dapat ng pagmamahal mo sa sarili mo yung pagmamahal mo sa iba. Okay? You love God and then you love yourself and others. Ganun po yan. You love God, you love yourself and others. Bilang conclusion po, ang Bible po ay hindi isang science book. Pero sa mga bagay po na pinag-usapan natin, sa mga bagay tungkol sa siyensya na tiningnan natin, na sinuportahan ng mga research, lagi pong advance ang scriptures kesa sa science. Napansin niyo po yun? Ganun po ka-effective itong hawak nating Biblia. Kaya sana tingnan natin ito ng mabuti, aralin natin kasi malaking tulong po ito para sa atin. At yan po ang isang nakita natin sa session natin ngayong hapon. Ang scriptures ay nagpapakita na sa atin ng mga bagay na pwede nating gawin para mapanatili yung mental health natin. Kahit yung mga psychologists, nangangapa pa rin po sila sa marami sa science ngayon. Patuloy silang nagdi-discover ng mga bagay tungkol sa brain science at yung mga bagay na tiningnan natin, na-prove na po ng scriptures. So sana mga kapatid, makatulong po ito kung kayo man o ang ibang tao sa paligid nyo ay magkaroon ng mental health problems. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Subscribe for more content.